So yun boss, ano yung project natin? Bali, ito nakita ko na ito sa'yo, nasa Taiwan ka. Kaya tayo. Okay po. Ito, kaso pwede ba natin customize to nandito? Baguhin natin itong pyesa na yan. Ito, bali ito. Bali ito, okay na to. Yung ganyang pattern na yan. Ang pattern na to. Okay. So okay lang ba na baguhin ko rin yung pattern na yan? O, pwede rin. Kasi kung... Para naman na same yung bagsakan pero hindi lahat ng detalye. kumbaga, pares na pares siya. Pares na pares. Okay, okay. Siyempre naman, di ba? Okay. Sige, sige. Atakihin natin, ibahin natin yung areglo. Sige, boss, kung saan maganda. Oo nga. Baling gagawin ko ngayon, sir, kaya mag-i-edit ako. Tapos tignan mo para may idea ka kung ano yung nasa isip ko. Okay. Tama ba yun? So, ang gagawin ko niyan, sir, angat mo yung braso mo, picturean ko yung braso mo. Para dito pa lang, sa part na to is, alam mo na kagad yung ano. Okay, steady na, sir, ha? 1, 2, yun. Sige po. Edit lang ako, sir, ha? Sige. So, ito, bossing, tingnan mo itong ano, piyesa natin. Okay. Nakita mo na siya? Ano ko naman. Visualize ko na siya. Sige, okay siya. Okay siya. Nagustuhan niyo po? Oo. Okay po siya. Pero almost yun na po yung mangyayari. Okay. Okay, so nagustuhan niyo po? Okay. Okay tayo? Okay, good. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project po natin dito mga boss ay isang custom design na geometric. Bali sa braso po natin ito ilalagay mga bossing ha. At ito ang request ng ating bossing from Cavite. So ngayon mga bossing, hindi na siguro bago sa inyo kapag tayo ay nagsisimula bago magtatuan. No? So andyan yung mag-edit muna tayo ng design. Nang sa ganun ay makita ng boss natin kung ano ba yung tumatakbo sa isip natin habang kausap natin sila at habang ginagawa natin yung design. Nang sa ganun mga bossing, bago tayo magsimula ay makikita na rin ng kliyente natin kung ano ba yung kalalabasan ng mga piyesang ipapagawa nila. Katulad na lamang po ng request ng ating bossing na ang gusto niya ay isang geometric design mga bossing. So dito, meron siya pinakitang idea na gawa na natin mga bossing. Pero nagre-request siya na gayahin daw ito. Pero sabi ko naman po, syempre, babaguhin natin ito. Nang sa ganun, kahit papano, pag nagkasalubong kayo, ay hindi kayo mapagkakamalang couple, di ba mga bossing? Kaya nag-edit tayo ng design. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Para meron tayo ditong half sleeve, custom design na geometric. At ito ang request ng ating bossing from Imos, Cavite. Yes. So yun mga bossing. So tingnan natin kung kaya natin tapusin ito sa tamang oras dahil meron pong lakad yung ating bossing. So G, ayun na nga, game na tayo. So tapos na tayo mag-stencil mga bossing, no? So bago tayo magsimula magtatuan mga bossing, ay i-ready ko na rin po yung ating mga gagamitin. Kaya para sa mga materials na gagamitin natin ngayon mga bossing, syempre habang ini-edit pa lang natin yung design mga bossing, iniisip ko na po kung ano ba yung mga gagamitin nating needle. Halimbawa na lang mga bossing, dito ay gagamit tayo ng 7RL, ng 14RS, ng 15RM, at yung bago nating needle mga bossing, ito yung 27RM. So ito yung magpapabilis sa atin ng trabaho mga bossing kasi nga mas magagawa natin ng mas malambot yung ating mga shading. Ang galing lang talaga mga bossing, no? Kung babalikan natin yung mga panahon nung tayo ay nagsisimula pa lang sa pagtato, malalaman yung mga bossing na talagang katakot-takot na setup po talaga ang nagaganap bago magsimula ang session. Andiyan na halimbawa na lang mga bossing katulad niyan na meron tayong 4 na nilabas na karayom, so 4 na makina rin po ang ilalabas natin mga bossing at lagi mo po yung itotono. Kung ikaw isang mahilig sa coil machine mga bossing, hindi porket natono na yung kahapon, syempre kapag sinampa mo ulit yung mga bossing, itotono mo na naman yan. Yes mga bossing, kaya technical po talaga ang paggamit ng coil. Pero kagandahan ngayon mga bossing ha, tignan nyo naman, kahit na isang makina lamang po ang gamitin natin, tapos kahit isang katutak pang karayom ang ilabas ninyo, ay hindi tayo mga problema kasi nga, plug and play na lang po talaga ang ginagawa rito mga bossing. At isa pa, kagandahan nito mga bossing, ay wireless na. Hindi mo na kailangan pa magbitbit pa ng power supply, umapak ng switch mga bossing, tas ngayon nagkakalat yung mga cord. So ngayon mga bossing, napakalinis na po at napakagandang tignan na po ng mga artist ngayon. Kasi isipin nyo yun mga boss ha, kung meron ng 4 na karayom na nilabas, 4 na machine din yun mga bossing. So 4 na machine din na hindi mo alam kung generic or original ba yung nabili mo. Kasi noong mga panahon na yun mga bossing, ay uso pa po yung bentahan ng mga second hand na machine, tas andyan yung kinostomize na. So ikaw naman ay syempre dahil nga baguhan ka, alam mo itong ginamit ng artist to, sasabihin sa'yo okay yan, so gagamitin mo, tas hindi mo alam gamitin. So andyan yung mangyayari na nabogus ka pala kasi nga peke pala yung binenta sa'yo. Sasabihin Mickey Sharp, yung pala hindi.
So ang dami talagang nangyayari nung panahon na yun mga bossing. Buti na lang talaga ay sinagaan natin itong alamin yung paggamit nga ng coil machine. Kaya isa sa paborito kong makina talaga mga bossing. Ito yung mga coil talaga mga bossing kasi para ka nagtutono rin to ng motor mga bossing eh. At kagandahan din ito kapag nakakuha ka ng liner nito mga bossing, talagang hindi mo na bibitawan kasi napakahirap po maghanap ng liner kapag coil ang pinag-uusapan mga bossing. Kaya buti na lang dumating yung mga kaibigan natin dyan na gumagawa ng makina. So ngayon mga bossing, kapag hanap mo ay isang liner na coil, pwede mong kontakin yung kaibigan natin na yun, tapos magpapagawa ka ng liner na sa ganun, talagang makuha mo yung hinahanap mong linya. At kung sakasakaling hindi ka satisfy mga bossing, ay tuturuan ka naman niya o i-guide ka niya kung paano ito mapapatono ng mas maayos. Nang sa ganun, magamit mo rin ito ng maayos at hindi sayang yung budget na binambayad mo. Pero ngayon, ang bilis ng panahon at yung makina ngayon mga bossing ay wireless na. Kaya yung mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lang sa pagtatuto ay hindi na masyadong mahihirapan pa. Yun nga lang, medyo may kamahalan yung pagbili ng ganitong klase ng makina. Pero ang advantage naman nito ay hindi mo na kailangan pa bumili ng marami pang machine. Nang sa ganun ay magamit mo lahat ng klase ng needle. Pero dahil ikaw ay nagsisimula pa lang, so pwede mo nang gamitin yung mga mumurahin dyan na machine pang practice lang. Pero alam nyo ba na ang pinakamahal na makina na pen type mga bossing ay umaabot lamang po ng 78,000 to 85,000. O di ba ang mahal nun mga bossing? Pero lintik po ang kayang gawin nun sa balat. Alam nyo ba na maraming features yun na kahit pa paano mga bossing, kung nakikita niya na na-overwork na yung balat mo, ay kaya niya mag-adjust nang sa ganun ay hindi ma-overwork po yung balat na ginagawa ninyo, di ba mga bossing? So yan yung advantage ng mga bossing. Kaya napakamahal ng makina na yun, pero napakagandang gamitin yun for sure talaga mga bossing. Dahil natanong ko na po yung mga kaibigan natin na gumagamit ito, talagang wala silang masabi. Kahit sa price mga bossing, wala ka talagang masasabi. Pero alam mo ba na kung sakasakali mang bibili ka niyan mga bossing, talagang iingatan mo yan mga bossing kasi karugtong na rin po ng kamay natin yan. At kung sakasakali mang bibitaw yan mga bossing, sure ako mga boss, naibalik na po niyan yung puhunan mo at sobra-sobra pa. Kaya okay lang mag-invest sa mga mamahaling makina mga bossing. Dahil alam naman natin na babalikan at pinapaganda rin yan po yung trabaho natin. Bakit ikaw Sir Lloyd ayaw mo bumili ng ganong kamahal na makina? Bibilin lang ko ng ganyang makina mga bossing. Nag-iipon pa lang po kasi meron pa tayong mga inuuna. Alam nyo naman po na syempre tayo ay padre de pamilya at kailangan natin unahin muna yung mga dapat unahin. Pero syempre gumagawa tayo ng paraan nang sa ganun hindi magiging sagabal sa pagbili ko ng makina na to. Yung syempre yung gastos sa bahay, di ba? Yung mga bills kailangan nakaseparate yun na sa ganun nga hindi rin tayo bubungangaan ng ating misis. Nasabihin niya, ano ang gagawin mo sa pera? May makina ka pa doon gumagana pa yun, tapos bibili ka na naman. O diba? Yan ang maririnig mo kapag hindi ka nagpaalam. Kaya mas maganda nito mga bossing, kung kayo ay nagtatato na at kumita kayo mga bossing, syempre magtabi-tabi rin kayo ng kahit konti para doon sa gamit natin. Para anytime na gusto mo mag-upgrade, syempre makakabili ka ng kahit na gamit-gamit yung pera ng tattoo natin, di ba? Pero syempre nasa pakikipag-usap lang yan ng tama mga bossing kapag kaharap ng business mo. Syempre dapat lambingin mo yan at ipaliwanag mo kung anong benepisyo makukuha mo rito kapag tayo ay bumili ng ganitong klase ng makina. Pero tandaan mga bossing bibili lang tayo pag sobra at wag natin ipipilit kapag kulang kasi syempre mahihirapan din tayo yan. So ito pa lang ating finished product mga boss. A total of 5 hours. O diba? Nagulat kayo no? Grabe, antibay na sir. Kasi binigyan lang tayo ng limit ng ating bossing na matapos lamang ito ng 5 oras dahil bibiyahe pa siya pabalik ng Cavite. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Sabi niyo boss mo. Thumbs up? All goods? Expect natin mas more than 5. Nakikita natin. Saka sa yung gusto ko, tapos nag-suggest ka, mas maganda pa. O, diba? Kasama sa'yo. Thank you sir. Maraming salamat po. Thank you.